Idol, paano mo napagkasya ang 91 na TP sa loob ng 1,500 square meter na lote? Yan ang tanong ng karamihan sa ating mga subscriber, no? So, tara, sagutin natin yan mga kapiyesa. So ayun nga mga kapiyesa, no, maraming nagtatanong sa atin kung paano daw natin napagkasya ang 91 na TP dito sa loob ng ating 1,500 square meter na manukan. So i-discuss natin yan ngayon mga kapiyesa. Well, unang-una, no, itong manukan natin mga kapiyesa ay ginawa natin ito ng layout nung una. Bali, gumawa ako ng floor plan. So, sinukatan ko pala muna ang area natin. So, ito ay 50 meters pahaba. And then yung frontage nito ay 30 meters. So, lumalabas mga nasa 1,500 square meter nga itong lote natin. So, ang ginawa ko dyan mga pyesa ay gumawa muna ako ng layout nito. No? So, dahil tayo po ay may knowledge naman ng kaunti sa pag-AutoCAD dahil ang trabaho natin dati ay AutoCAD operator tayo sa Doha, Qatar, no, mga pyesa. So shout out diyan sa mga tropa natin sa Doha, Qatar, no. Especially kay idol natin Obet Credo, ayan. Laging nanonood sa atin 'yan. So abangan ko ang Ali Cafe na dadalhin mo sa akin pag-uwi mo. So yun nga mga kapiyesa, no, ginawa natin ng layout. Ito ang ating ginawa. Papakita ko sa inyo mga kapiyesa. Ayan, bali, dinrawing muna natin yan. Nung una, ang ginawa natin ay tuwid ang ating mga TP. Bali, ayan nga mga kapiyesa, no. Una, naglaro-laro lang naman tayo sa pagdodrawing, no. Ang ginawa natin dyan ay nilayout natin. Pero itong ating TP, mga kapiyesa, ay tuwid, no. Ganito yung kanyang direction. Pero sa actual, naging ganito na yan mga kapiyesa, yan, no. Naging iba kumpara sa ating layout. Kasi nga, nung nililayout kasi natin ito mga kapiyesa ay hindi pa natin alam ang direction ng araw. So, nag-assume lang tayo na dahil gusto nga natin marami tayong mapagkasya ay tinuwid natin. So, nung nailatag na natin, siguro mga nakasampor, 20 na tayong nailatag, nakikita ko nga, bandang tanghali, mainit pala, tinatamaan pala ng diretsong sikat ng araw ang loob ng ating TP. Kaya ang ginawa natin ay binalasbas na natin yan, nakaganyan ng mga kapiyesa. Yan. Ngayon, ang distansya nito mga kapiyesa ay nasa sa meters ay mga nasa 3.7 meters yan mga kapiyesa. No? Bali, kwadrado yan mga pyesa, no? So, alam niyo na kung paano nyo computein yan. Ayan. Ngayon, ang ating cording mga kapyesa, or ang haba ng ating cord ay 4 feet lang. Eksaktong 4 feet lang talaga yan mga pyesa, no? So, para hindi sila masyadong magpang-abot. Ayan. And then, dahil ang design nga niyan ay pabalasbas, ayan, no? So, medyo okay naman, malayo-layo naman mga pyesa, no? Ayan. Wala namang akong nakitang problema sa ganito ka-kitted, no? As long as malinis lagi, okay naman po. Ayan. Kung makikita nyo dyan sa plano na ginawa natin, ayan, ganyan siya mga kapiyesa, no? And then, inikot na nga natin itong ating TP. Ayan. Kaya napagkasya natin ang 91 na TP. 91 to mga kapiyesa kasi ang pahaba na ito ay itong buong haba na to ay 13 na TP, ano. And then dito naman sa gilid, ito. Bali 7 naman na TP yan. Ayan, yung paganyan. No? Ayan, no. Ayan, bali 7 TP naman yan mga pisa. Ayan, atras lang ako para makita nyo. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung pampito. Ayan. So, ang diretsyong yan mga pisa ay ito. So, 7 times 13 ay 91 nga. Yan. So, 91 naman yung pahaba. 13 na TP yan pahaba. Dito naman sa portion na ito mga pyesa. Papakita ko lang. Ayan.
Yan. So hindi na mahagip dito yung isang tipi. Ito. Ayan. Magmula rito mga kapiyesa hanggang doon sa dulo ay 13 yan. 13. So 7 times 13 ay tawag dito 91 nga. Ayan. Then meron pa tayo ditong parking space mga kapiyesa. O ayan. Kasya pa dyan 2 sasakyan. No? So dito kasi banda dito, balak ko dyan in the future ay gagawin nating parang reception area. No? Or tambayan natin. No? Pwede rin limber area kasi mas gusto kong sa labas naglilimber eh. Hindi doon sa ating gradas, no? So, ang size naman ng ating gradas dyan mga kapiyesa ay 20 feet by 13, no? 20 ang haba niyan, 13 lang yung lapad. So, ayan, no? Ayan ang itsura niyan mga kapiyesa. Ayan. No? Ayan, simpleng-simple lang ang design niyan. Meron siyang keeping pen na nakahanging doon sa dulo. Ayan. Then hardiflex lang ang ating dingding dyan mga kapiyesa. Gumawa lang ako dito ng hangiran dyan sa gilid. Then dito naman mga kapiyesa, ito ang extension. Ayan. Meron na tayong video dito nung nakaraan. Extension natin ito. Inupahan natin. Para dito na tayo mag-range. Ayan. Para isang lugar na lang mga kapiyesa, no? Hindi na tayo tawag dito, palipat-lipat kasi nahihirapan ako pagka yung nandun pa sa kabila yung ating range area eh. Ayan. So, doon naman sa mga nagtatanong, no, mga kapiyesa, kung ano daw ba ang size ng aming breeding pen, no, or ang aking flying pen. So, tara, puntahan natin mga kapiyesa para ma-explain ko rin sa inyo at masagot ko rin kayo kung ano ang ating sukat ng ating breeding pen dyan, mga kapiyesa. Tara, puntahan natin dito ang ating breeding area, mga kapiyesa, no. Yan, dito yan. Dito yan sa likod. Ayan. Yun. So ayan mga kapiyesa, no, meron akong 7 breeding pen dito na ang sukat niyan ay 4 feet by 6 feet by 4 feet. So 4 by 6 by 4 yan mga kapiyesa, no. Ayan. So originally mga kapiyesa, ito ay 4 by 4 talaga na square pen. Ngayon, ang ginawa ko dito mga kapiyesa ay inalis ko nga itong bandang likuran. Ay, example ito mga kapiyesa. Oh. Dito tayo sa ating Super Kelso. Ayan. So ayan, kung mapapansin nyo, yung likod na panel na yun mga kapiyesa ay hanggang dito yan dati. Ayan, hanggang dyan. Ngayon, inalis ko yan, inusog ko banda dun sa likod. Tapos nagdugtong ako ng another 2 feet na bakal yan, no? Yan ay 10mm yata na bakal. Yan, framing lang mga piyesa. Din nilagyan lang namin ng lambat, tinahi namin para maging 6 feet na ang kabuuang lapad niyan. Kabuuang haba niyan. Kasi dati mga piyesa wala pa tayong mabibiling 4 by 6 by 4, no. So sa ngayon good news dahil meron ng available na ganyang sukat sa market, no. Pero ito namang ating breeding pen mga piyesa ay hanggang ngayong breeding season na lang ito. Dahil next year nga ay gagawa tayo ng panibagong breeding pen doon sa may bandang likuran na yon. Dahil ito, kung mapapansin nyo mga piyesa, ay may bakanting lote doon sa likuran. Ayan. So, tatagusin natin dyan, no? Patatagusin natin dyan ang ating cording area. Ayan, ito. So, padidiretsuhin naman natin yan mga piyesa. Papunta doon sa may likod. Ayan. Papunta doon. So ito, lubos-lubusin na natin ang paggamit natin dito sa ating breeding pen na ito, no? By next year, in God's will, pagka nagkaroon tayo ng sapat na pondo dyan, ay magpagawa tayo dun sa may bandang likuran. So tiis-tiis muna tayo sa ganitong klaseng breeding pen mga kapiyesa. And then ngayon naglagay ako dyan mga kapiyesa ng ng ilaw. Ayan. Bawat butas nilagyan ko ng ilaw yan. At mamaya-maya, pagka dumilim mga piyesa, papakita ko sa inyo kung ano itsura dito sa ating breeding area. Time check, 5:45 pa lang mga piyesa. Pero medyo madilim na dahil medyo masama ang panahon ngayon dito sa Pampanga, no? So ayan mga piyesa, sa mga nagtatanong sa atin, kung anong oras daw ba natin pinapailawan ng ating breeding pen. So dito mga kapiyesa, nagpapailaw kami mula alas 5 ng hapon, kanina nakasindi na yan, hanggang alas 7 lang yan mga kapiyesa. So 2 hours lang ang ini-extend natin sa hapon, and then sa umaga
Ganon din yan mga kapiyesa, no? Binubuksan natin ng 5 o'clock din in the morning. Ayan. Then hanggang mag-umaga na yan. Pagka medyo maliwanag na, doon na yan papatayin ang ating ilaw. So sa ganitong pamamaraan mga kapiyesa, matagal ko na itong ginagawa. Effective para sa akin ito. Bali mas maganda ang egg production natin. When it comes sa fertility naman, okay naman, mataas naman ang fertility kasi tawag dito ay nakukuha naman natin yon sa ating mga suplemento na binibigay sa kanila. So ayan mga kapiyesa, ito ang ating lemon ni BTX. Ayan, nilagay natin siya sa ating Boston Claret. So pang pang 3-week cross na. Ayan, napakaganda, madaming itlog yan. Then ito naman ang ating straight sweater, no, Golden Boy. Yan, lagyan natin siya ng 5K. Yun. Then itong ating Mel Sims Black, nilagyan natin ngayon yan ng Gary Gilliam Roundhead. So ikot tayo dito mga kapiyesa. Ayan, ito yung ating Super Andre Gray, no? Ayan, yan ay ang Super Andre Gray natin mga kapiyesa, yan ay Duke Halsey Gray over Popeye Gray, no? So ito ang matagal na nating grays na binibreed sa Batangas pa lang. Ayan, then dito naman sa kabila, ito yung ating straight naman na claret. Ayan, yan, papuro tayo ng claret mga kapiyesa. Then dito, ito yung ating Super Kelso na nilagyan natin ng Foster Kelso naman natin. So straight Kelso na rin yan. And then ito naman, pa-seed fall talaga ito ng ng Super Kelso. Ayan. So magpaparami tayo dito mga kapiyesa ng Super Kelso and Clarets, no? Dahil yan ang ating mga gagawing baseline dito sa ating munting manukad. So by next year yan, ang ating magiging settings naman yan ay syempre walang iba kundi yung mga ating sweater. Iko-cross natin dito sa Kelso, sweaters over sa Claret, Claret over Kelso. So yung mga ganon-ganon na lang na cross yan mga kapiyesa, no? Hindi na tayo masyadong magpaparami ng iba't ibang linyada, no? Focus tayo sa at least mga 4 to 5. And then itong mga off color natin, pangulay lang natin, no? Yan ang ating grays, black, and yung whites natin. So nag-pull out na ako ng whites dito mga kapiyesa dahil sobrang dami na ng mga yon. Tama na yun, no? Quota na tayo dun sa puti. And then syempre itong ating mga Boston Claret na ito, ayan, marami na ring initlog yan. Pero doon sa first batch natin mga kapiyesa ng local, no, ang ginawa ko dyan ay Boston Claret talaga mismo din yung ating broodcock na ginamit. So pinagpahinga ko lang yon, and then sinusubukan ko ngayon ito na bigyan naman sila ng lemon. Ayan, dahil walang kapare si lemon. Nakita ko pares naman silang straight comb sa kulay, halos magkawig. Subukan natin. Siyempre lemon, meron naman yan na laman na claret. So hindi na tayo lalayo sa crosses mga kapiyesa. Ayan. So yan lang mga kapiyesa, no, ang ating ginagawa dito sa ating breeding area, no. Pagka dating ng gabi at madaling araw, ayan, nagpapailaw talaga tayo. Yun. So hindi naman may stress ang ating mga alaga dahil yung 7 PM to 5 AM ay 10 hours naman yun na pahinga mga kapiyesa, no? Yan. So okay naman, maganda naman ang resulta na itong ganitong pamamaraan mga kapiyesa, no? So yun lang, maraming salamat, and ingat po kayong lahat. Thank you po sa panonood dito sa amin sa Super Andre TV.